Ayan po, binigyan na po natin siya ng ano, feeds na may 2 cups. Yung cups na cup noodles, dalawa noon. Dalawang takal na cup noodles ng feeds. Yung feeds na ginagamit natin is yung Maharlika feeds. Tapos molasses, tsaka kaunting asin, tapos vitamin C powder. Yan. So yan po yung mga binigay natin sa kanya. Kailangan natin itong bigyan ng vitamins kasi mahirap na. Galing siya sa biyahe, may stress. So siguro hindi naman ako mahirapan ditong magpataba kasi mahilig naman siyang kumain ng feeds. At saka yung mga ganito naman talaga is kumakain siguro talaga ng feeds. Yan po, pinapakain natin siya ng feeds. Diba ano? Dawplo? Ay, maganda yung pangalan ko rito. Comment nyo nga mga ka-farming kung ano yung maganda yung pangalan natin dito kay Dawplo. Ano ba? Dawplo? Comment. So hindi tayo mahirapan ditong magpataba sa ating alagang kambing kasi nga mahilig siyang uminom ng feeds. Tubig na may feeds. Kumakain ito mga ka-farming ng dry feeds. Kaya lang ang problema ay mahirap na, baka magka-bloated. Kaya mas maganda na yung ganito. Yung ibibigay natin yung basa para hindi siya magka-bloated. Yan po. Ito po yung ating alagang kambing. Welcome. So yan mga ka-farming, intro muna tayo mga ka-farming. Kuya Don TV. So ayun, welcome po ulit. Ito po yung part 2 ng ating video na kung saan ay yung unang video is pinakilala ko sa inyo itong ating bulugan. At ito po, ngayon po ay nagpapainom tayo ng kambing. Yan po, pinapainom natin ng tubig na may molasses na may feeds. Para nang sa gano'n naman mapabilis yung pagpapataba niya. Kasi siguro dun sa unang amo nito ay nagamit siguro to ng nagamit kasi tinignan ko yung timeline nung may-ari nito yung sa Facebook is ginagamit din pala nila tong pang stab, kaya yun kinakailangan na patabain din natin para magamit din natin. At ito mga ka-farming hindi sana nila to ibibenta, kaya lang nangailangan sila ng pera kaya nakuha natin to ng medyo mas mura. Yan, timing lang, na-timingan lang natin. At saka siguro kaya nila ito ibinenta kasi nananakit ng tao mga ka-farming, nanunuwag. So tignan natin kung kaya nating paamuhin. Ang mahalaga naman ay mabigyan natin siya ng atensyon. Bigyan natin siya ng atensyon kasi yun naman talaga yung kailangan ng ating kambing. Atensyon lang naman ang kailangan yan. Po. Talagang naalagaan natin siya ng maayos. Okay, mahin ganun kumain. Simulan na natin ang pagpapataba. So magpupurga din tayo dito, kaya lang siguro ang ipupurga ko dito is yung balbasin para mas effective talaga. Meron tayong pamurga dyan pero mas gusto ko yung balbasin kasi barako yung pupurgahin natin para mas effective yung gamot. Mabisa. Tingnan natin mga ka-farming kung kailan. Basta sa ngayon mga ka-farming is i-relax lang muna natin siya dito kasi napagod din siya sa biyahe. I-relax lang natin siya. Ayan o. Unti-unti niyang simutin yung tubig na may feeds. Tabi-tabi po. Ayan o.
Feeds na yan, feeds na. Konti lang ilalagay nating tubig. Kasi akala ko hindi siya mahilig sa ganyan, ipapainom natin dun sa mga kambing natin. Okay naman. Okay. Inom. Busin mo yan Nag-aaral siya Di siguro to sanay ng tuyo na feeds. Ay, basa na feeds. Dila yung ginagawa niya, hindi hindi inom Dila. Sana kainin mo yung feeds na yan kasi yan ang tutulong sa iyo para bumalik ang iyong magandang katawan. Yan, tayo dito. So syempre dahil ito ay mahal at syempre ayaw ko din naman na saglit lang yung pagsasamahan namin. Gusto ko rin to na tumagal din dito sa aking kulungan. Bibigay ko lahat ng mga pangangailangan niya, yung feeds. Unang-una na dyan yung feeds at saka yung mga gamot. Bibigay ko lahat ng pangangailangan niya, hindi lang siya magkasakit mga ka-farming. Yan po. At talagang tignan nyo naman po kung gaano ka lapad. Leg pa lang yan, leg parang ulo na. Pumantay na yung leg sa ulo. Sana ay mapataba natin to ng maayos. Yung mga kambing natin ay nandoon sa bukid, yung mga babae nating kambing doon sa bukid. Post natin to mga ka-farming para nang sa ganun naman ay kumita siya at magamit din natin sa kanya. Siyempre bibili tayo ng feeds para din naman yun sa kanya. So iikot lang tayo dito. Bakit? Iikot lang ako, wala kang dyan. Ito meron siya dito nga pagkain na damo. So di pa rin natin winawala ang damo. Siyempre, pangunahin yan. Yan po ang itsura niya mga ka-farming. Yan po ang itsura ng ating bagong back. Hoy, busy. Busy, ayaw magpa-istorbo. Baka natingin sa akin. Natingin ka sa akin. 6.5 hours later. Then mga ka-farming, nakakatuwa lang isipin kasi dati pangarap ko lang na magkaroon ng bower. May mga bower tayo dyan pero mga upgraded lang, mga mahihinang klase katulad ng si Tagpi at saka yung anak ni Tagpi. Bower na po yun pero mahihinang klase lang. Pero ngayon meron na tayong gagamiting materyales, magandang materyales para sa ating mga alagang kambing. Siyempre kailangan din talaga nating gumastos at mag-sacrifice, lalo na kung wala ka talagang kambing, ay wala ka talagang pera para bumili ng ganito. Alam nyo naman yung presyo nito. Wala tayong sapat na pera, so kailangan nating mag-release, mag-out pala ng mga kambing natin para lang makakuha nito. At nagdagdag na lang din tayo ng konting pera para makuha ito mga ka-farming. So nagdagdag tayo ng 7,000 para dito. Tapos binigay na natin yung synap natin, yung dalawang kambing natin, yung isang malaki rin na ganito. Yan si Princess at saka si Baak. So yon, nakakapanghinayang man mga ka-farming. Pero tulad ng aking sinabi, hindi mo makukuha yung gusto mong pangarap, hindi mo makukuha yung pangarap mo kung hindi ka magsusugal. So kailangan talagang isugal, kailangan ko talaga silang isugal para magkaroon ako nito. So dahil nandito na to sa akin, iingatan ko to at aalagaan, papatabain, papalakasin para mapakinabangan. So yun lang mga ka-farming, sana itong vlog na to ay may natutunan ka na naman. Kung wala pa kayong pambili ng ganito, huwag nyong porsigihin. Basta ang importante, magsimula muna kayo sa native mga ka-farming. Sa lahat ng mga nakasubscribe sa aking YouTube channel, sa mga
nung day 1 pa lang nitong YouTube channel ko. Hanggang ngayon, eto na. Nagsimula tayo sa native. Namatayan tayo ng napakaraming biserong native. Ano pa ba? Nagkaroon tayo ng problema sa ating kulungan, nagkasakit, naubos halos lahat ng mga bisero natin, at muntik nang maubos lahat ng kambing ko dahil sa pangangailangan. At yun, unti-unti bumabalik sa akin at nagiging quality pa yung mga kapalit. So magtiwala lang tayo sa taas, at syempre pag tayo ay nagkaroon na ng gustong negosyo or farm, kung ano man yung gusto nating alagaan, ilapit natin sa Diyos mga ka-farming, at siya nang bahalang isinop kung ano yung dapat na para sa atin mga ka-farming. So tiwala lang sa taas, unang-una yan, at pangalawa ay tiwala sa sarili at sipag. So yun lang mga ka-farming, at support nyo pa rin po yung aking vlog, at ano pa ba nasasabi ko, comment nyo lang mga ka-farming kung ano yung mga gusto nyo i-comment at gusto nyo itanong. So yun lang, hanggang dito na lang, at peace out sa ating lahat.